Dumating ako na may bilyong halaga ng ari-arian para hanapin ang nawawala kong tunay na anak sa loob ng mahigit 20 taon. Ngunit sa halip, ako ay sinampal sa mukha at pinahiya sa pamamagitan ng pagpunit ng aking damit. Kung ganoon, ayaw ko na itong anak na ito. Ako si Victoria Vance, at ako ang tagapangulo ng Vanguard Consortium. Pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang hindi matagpuan ang panganay kong anak na nawawala ng maraming taon. Ginang Vance, natagpuan na ang inyong panganay na anak. Siya ngayon ay si Liam Cole. Siya ay kasalukuyang nasa sangay ng Vanguard Consortium nagpapalitan ng proyekto ng kooperasyon. Anak, natagpuan ka na ni nanay. Lola, huwag kang umiyak! Chloe, natagpuan namin ang iyong panganay na kuya. Talaga? Natagpuan natin siya? Nasa pamilya Cole siya, kaya balak ko siyang puntahan ng personal upang bawiin ang 20 taon na paghihiwalay nang walang pagkukulang. Ang pamilya Cole? Sige nanay, aayusin ko na pumayag ang sangay sa kooperasyon sa pamilya Cole. Julian, natagpuan namin ang iyong panganay na kuya. Sige, sa wakas ay magkakasama na ang ating pamilya. Dahil sa ating panganay na kuya, ipapasundo ko sa aking manager na tanggapin ang imbitasyon ng endorsement mula sa pamilya Cole. Anak, ito ang sa Vanguard Consortium 40% ng mga bahagi. Ang regalong ito na huli, sa wakas ay maibibigay ko na sa iyo ng personal. Tiyak na magugustuhan ito ni Tito Liam. Mabuting bata. Ngayon ay tunay na araw ng tatlong biyaya. Pagkatapos ng aking walang humpay na pagsisikap, ang Vanguard Consortium ay sa wakas pumayag na makipagtulungan sa Cole Enterprises. Nangungunang racer na si Julian Vance ay pumayag din na iendorso ang mga produkto ng ating kumpanya para sa atin. Higit pa riyan, ang aking biolohikal na ina ay darating ngayon upang makipag-ugnayan muli sa akin. Liam, itong biolohikal mong ina na sumusulpot sa oras na makikipagtulungan ka na sa Vanguard Consortium, natatakot ako na hindi lang ito tungkol sa muling pagsasama ng pamilya. Lily, ano ang ibig mong sabihin? Liam, alam ng lahat na ang Vanguard Consortium ang sa River City nangungunang konglomerat. Kapag nakaugnay ka na sa Vanguard Consortium, sigurado na ang iyong buhay. Ang paglapit niya sa iyo ngayon, pustahan tayo. Pera mo ang habol niya. Duda ako. Liam, tama ang kapatid mo. Kailangan mong maging mas maingat. Ganito ang gagawin natin. Tutulungan kitang suriin siya mamaya. Ang anak ko ay hindi dadalhin ng taong may masamang motibo. Sige, ngunit huwag kang mag-alala, nanay. Mas mahalaga ang nagpalaki kaysa ng anak. Kahit nakilalanin ko siya, sa puso ko, ikaw ang tunay kong nanay. Hindi ako aalis kasama niya. Ang anak ko, na pinalaki ko ng maraming taon, kakasimula pa lang kumita, at ngayon darating ang kanyang biolohikal na ina, para umani. Totoo ka man o peke, huwag mong isipin na makukuha mo ang anak ko. Batang Ginoo, nandito na siya. Anak, Nanay, anak, natagpuan ka na ni nanay. Sandali. Liam, huwag kang magmadali sa reunion ninyo ng nanay mo. Paano kung may iba siyang motibo? Sa ngayon, kahit sino gustong makisali sa pamilya natin. Ikaw siguro ang kapatid ni Liam. Huwag kang mag-alala, pumunta lang ako para makita ang tunay kong anak at makabawi sa kanya. Sa mura mong damit, anong maaari mong ibigay bilang kabayaran? Sa tingin ko, nandito ka lang para samantalahin si Liam. Ang tradisyonal na hand-embroidered suit ko ay ginawa ng 4 na master artisan na nagtrabaho ng 3 buwan. Ang pamilya Cole ay ordinaryo lang, kaya hindi nakakagulat na hindi mo ito nakilala. Pero ang ugali na ito. Una sa lahat, ang suot ko ay walang kinalaman sa kakayahan kong bayaran si Liam. Hindi iyon lohikal. Pangalawa, matanda ako sa iyo. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Ikaw! Lily, paano ka makipag-usap sa bisita? Miss Vance, ako si Martha Cole, ang inang ampon ni Liam. Si Lily ang bunso kong anak. Medyo diretso siya at humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Okay lang, Miss Cole. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Lily. Sa bagay, ang pamilya Cole ay nagpalaki kay Liam ng mahigit 20 taon. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para kunin si Liam sa inyo. Bakit mo naman sasabihin kunin? Pamilya naman tayong lahat. Ang inang ampon ni Liam ay tila isang makatwirang tao. Miss Vance, pumasok po kayo at umupo. At itong bata ay, siya ang apo ko, si Toby Vance. Toby, bumati ka kay Lola. Kumusta, Lola? Hindi ka ba pwedeng mag-isa?
Kailangan mo pang magdala ng pabigat. Ang malas. Hindi ako pabigat. Tita, ang sama mo. Nagdala pa nga si Lola ng mga regalo para sa inyo. Tita? Mukha ba akong matanda sa'yo? Ah, tama, mga regalo. Liam, naghanda si nanay ng regalo para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Ito ay 40% ng shares ng Vanguard Consortium at isang unlimited black card. Tanggapin mo muna at isipin mong maliit na kabayaran ito mula sa akin. Shares ng Vanguard Consortium. Unlimited Black Card. Nanay, sino ka ba talaga? Shares ng Vanguard Consortium? Isang walang limitasyong black card? Victoria Vance, sino ka ba? Ang tagapangulo ng Vanguard Consortium. Ako talaga ang tagapangulo ng Vanguard Consortium. Nanay, narinig mo ba iyon? Siya ay nag-aangkin na tagapangulo ng Vanguard Consortium. Ginang Vance, huwag kang magbiro ng ganyan. Victoria Vance, kahit alam mong yayaman na si Liam at gusto mong makisali, hindi ka man lang babigyan ang sarili mo ng isang kapani-paniwalang pagkakakilanlan? Tagapangulo ng Vanguard Consortium. Ang kapal ng mukha mo para mag-imbento niyan. Ano ang problema, Liam? Hindi mo ba gusto? Nanay, akala mo ba 3 taong gulang ako? Kahit na magkahiwalay tayo ng maraming taon, ang ideya na ikaw ang bilyonaryang tunay kong ina ay talagang nakakabaliw. Pero ako talaga. Alam mo ring absurd din yan, di ba? Kahit na nagkukunwari ka, kalimutan na. Isa ka lang ordinaryong tao. Hindi mo nga alam kung gaano kalaki ang Vanguard Consortium talaga. Paano ko hindi malalaman? Ang Vanguard Consortium ay itinatag ko. Kung hindi ka maniwala sa akin, ako. Tama na! Akala mo ba tanga kami? Kung talagang ganyan kakalakas, bakit ngayon mo lang nahanap si Liam? Sa mga nakaraang taon, Sinubukan ko ang lahat ng paraan na naisip ko para mahanap si Liam. ngunit sa napakalawak na dagat ng mga tao, ang paghahanap ng 6 na buwang gulang na sanggol ay hindi madaling gawain. Lily, huwag kang magsalita ng ganyan. Ginang Vance, pareho tayong mga ina, naiintindihan kita. Huwag na nating pag-usapan ito sa masayang araw na ito. Halika, ipakita ko sa iyo ang kwarto ni Liam at sasabihin ko sa iyo tungkol sa kanyang pagkabata. Victoria Vance, saan ka ba nagtatago? Kalokohan! Hindi ganoon kasimple si Victoria Vance. Nakita niya agad ang daya. Baka importante talaga siya? Ginang Vance, mas mabuting huwag nang tumawag ng pulis. Kung lumaki ito, masisira ang reputasyon ng ating anak na si Liam. Tama ba? Para sa aking anak, papayagan ko sila ngayong isang beses. Ngayon, para sa aking anak, hahayaan ko na. Huwag nating hayaang masira ng mga ito ang araw natin. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto ni Liam sa itaas. Liam, tingnan mo. Nabayaran na ng nanay natin ang utang niya. Pero nagmamayabang na naman siya. Ano bang meron sa kanya? Ang tunay kong ina dumating sa akin para magtago sa kanyang mga utang. Pero nag-alala ang nanay natin na makakaapekto ito sa akin at binayaran ito ng walang pag-aatubili. Ang pagkakaiba ay tulad ng gabi at araw. Ginang Vance, tingnan mo ang burda na ito. Gumastos ng malaking pera si Liam sa pagbili nito sa subasta para sa akin. Sabi galing daw ito sa Vanguard Consortium. Maganda, di ba? Ito ba ay ang sarili kong burda? Maaaring ito ang itinakda na ugnayan ng ina at anak? Maganda naman. Talagang maalalahanin si Liam. Oo. Likas na mabuti si Liam. Pero natatakot ako na may mga taong may lihim na motibo at hinahabol siya. Martha, mag-isa lang tayo dito. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Huwag ka nang umikot pa. Victoria, magiging direkta ako sa iyo. Itigil mo ang iyong sakim na mga pag-iisip tungkol sa pera ng pamilya Cole. Umalis ka sa bahay ko. Sinabi ko na sa iyo, pumunta lang ako para makita ang anak ko. Ang tanging mahalaga sa akin ay si Liam. Tungkol naman sa pera ng pamilya Cole, wala itong halaga para sa akin. Victoria, dahil ayaw mong makinig sa katwiran, huwag mo akong sisihin. Tulong. Nanay! Ginang Vance, pinapayuhan lang kita na huwag magpanggap na tagapangulo ng Vanguard Consortium para maiwasang masira ang reputasyon ni Liam.
Pero bakit mo kailangang maging napakasama sa akin? Victoria, mabait na binalaan ka ng nanay ko. At sinubukan mo siyang patayin. Paano ka naging napakasama? Martha, gagawin mo ang lahat para sirain ang imahe ko sa paningin ni Liam. Hindi ako makapaniwala na sinadya mo pang mahulog sa hagdan. Isang taktika na nakasasakit sa iyo kasing sakit ng sakit na dulot nito sa akin. Tito Liam, na-record ko lahat ng nangyari kanina. Malinaw na pinagbintangan ng lola na ito ang lola ko. Tito Liam, lahat ng nangyari kanina, ni-record ko lahat yan. Lola, yung dalawa kanina talagang pinagplanuhan ng inang ampon at kapatid ni Tito Liam. Bakit hindi mo sinabi kay Tito Liam? Toby, ang talino mo. Nakita mo agad. Pero walang ebidensya si Lola. Kahit sabihin ko kay Tito Liam, hindi siya maniniwala sa akin. Toby, pwede mo bang tulungan si Lola? Para hindi ka na ma-set up ulit, kaya pinadala ko si Toby na gamitin ng palihim ang smartwatch niya para i-record lahat. Hindi ko alam, naging kapaki-pakinabang pala ito. Tito Liam, tingnan mo! Liam, sobrang sakit ng ulo ko. Grabe ang sama ng pakiramdam ko. Liam, Huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapanggap lang yung dalawa. Nasa relo ni Toby ang totoo. Tingnan mo at maiintindihan mo. Liam, sa tingin mo ba talaga si nanay para lang i-frame siya? Ipagsapalaran ng sarili niyang buhay ng walang pag-aalinlangan? Liam, bilisan mo at dalhin si nanay sa ospital. Nagpapanggap? Victoria, sapat na ba? Victoria, pumunta ka dito ngayon dahil lang ako ay may connection sa Vanguard Consortium at gusto mo ng pera, hindi ba? Sige, ibibigay ko sa iyo. Kunin mo ang pera at umalis ka. Mga gwardiya, ilabas siya rito. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Ayoko nang makita ka pa. Nanay, ngayon ang unang beses mong nakilala si Liam? Naging maayos ba? Nanay, ano yang marka ng kamay? Si Tito Liam yan. Sinampal niya si Lola, sinigawan siya, at itinapon lahat ng regalo natin. Ano? Ang kapal naman ni Liam para gawin yan kay nanay. Hindi, pupuntahan ko siya at tuturuan ng leksyon ngayon din. Teka, Chloe, kapatid mo pa rin siya. Pinakataasan kanya ng ganito at ipinagtatanggol mo pa siya. Ang kapatid mo ay lubusang nalinlang ni na Martha at Lily. Hindi niya kasalanan yun. Hindi ibig sabihin nun, palalampasin natin. Sa 3 araw, magkakaroon tayo ng signing banquet kasama ang pamilya Cole. Kapag nangyari yon, papagbayarin ko ang mga Cole. Gusto ko ring dumalo sa banquet na yon. Ipahahayag ko ang aking pagkatao sa banquet. Kapag nalaman ng kapatid mo kung sino talaga ako, natural niyang makikita ang tunay na kulay ng mga Cole. Sige, nanay, aayusin ko na yan agad. Nanay, yung si Victoria Vance, ang sweetheart na yon, nakarating pala rito. Ngayon ay malaking araw para sa pamilya Cole. Hindi natin siya pwedeng hayaang sirain ito. Tara, puntahan natin siya at palayasin. Victoria, talagang hindi ka sumusuko, di ba? Hindi ako makapaniwalang nakapasok ka sa okasyong ganito. Hindi ka dapat nandito. Umalis ka na rito o baka lumala pa ang mga bagay-bagay. Inimbita ninyo ako, at ngayon pinalalayas ninyo ako. Sigurado ba kayo? Ito ay isang custom na imbitasyon na espesyal kong inihanda para sa tagapangulo ng Vanguard Consortium. Paano mo nakuha yan? Maaari bang ikaw talaga ang tagapangulo ng Vanguard Consortium? Imposible. Paano siya naging tagapangulo ng Vanguard Consortium? Itong mahirap at pangit na matandang bruha? Victoria, ikaw? Ang tagapangulo ng Vanguard Consortium? Ha, ako naman ang presidente ng Vanguard Consortium. Pumunta sa pamilya Cole para manloko sa amin, at ngayon, peke ang imbitasyon. Nagpapanggap bilang tagapangulo ng Vanguard Consortium. Napakamapanlin lang mo. Eksakto. Itong imbitasyon, tiyak na si Victoria ang nagpeke niyan. May magtapon sa kanya. Kung peke man o hindi, kapag dumating ang kinatawan ng Vanguard Consortium para pumirma, malalaman mo bakit kayo nagmamadali. Liam, sabihin mo sa akin, kung makita ni Liam na itinutulak mo ako sa publiko, paano kanya tratuhin? Anong ibig mong sabihin? Victoria, bakit mo ako itinulak? Liam, lalapit lang ako sa tunay mong ina para bumati. Pero sinubukan niya akong itulak sa publiko. Ano? Sa edad ko, mapahiya ng ganito sa publiko. Paano pa ako mabubuhay?
Victoria, hindi ba sinabi ko sa iyo? Huwag ka nang lumitaw sa harap ko. Sinusubukan mo bang ikamatay ang aking inang ampon? Iyon lang ba ang makakapagpasaya sa iyo? Liam Cole, bulag ka ba? Hindi ko siya itinulak. Hindi mo ba nakikita? Ano ang pinagsasabi mo? Nakita ko lahat. Itinulak mo ang nanay ko. Ang sama ng babaeng ito. Nagtatulak ng tao sa publiko. Tama iyan, ang tunay na ina ni Ginoong Cole. Paano siya naging ganoong selosang bruha? Ang makitid ang pag-iisip. Liam, hindi natin siya pwedeng pakawalan ngayon. Victoria, ang aking inang ampon ay personal na nag-alaga sa akin ng mahigit 20 taon, pero patuloy mong sinasaktan siya. Mukhang kung hindi kita turuan ng leksyon, hindi ka titigil. Liam Cole, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Tagapamahala Carter. Nanay, Pasensya na, Tagapangulo Vance. Nahuli ako. Tagapangulo? Tagapamahala Carter. Ano ang tawag mo sa kanya? Tagapangulo. Peke siya. Tagapamahala, Carter. Sigurado ka ba dyan? Mali? Ibig mong sabihin, bulag ako? sino ang nagbigay ng tapang sa pamilya Cole para apihin ang nanay ko ng ganito? Sino ka? Ang tapang mo para tamaan ako. Lily Cole. Sino ka ba sa tingin mo? Para hamunin si Ginang Vance? Ayaw na ba ng pamilya mo na manatili sa River City? Ano? Ginang Vance? Siya ang tagapangulo ng Vanguard Consortium? Chloe Vance? Nanay, Late na ako. Ayos ka lang ba? Ano? Nanay? Tinawag niyang nanay si Victoria? Maaaring ang babaeng ito talagang ang tagapangulo ng Vanguard Consortium? Paano ito nangyari? hindi ang nanay ko ang tagapangulo? Ikaw ba, Martha? Anak? Sinaktan ako ng babaeng ito. Ginang Vance, kahit na ikaw ang tagapangulo ng Vanguard Consortium, hindi mo basta-basta saktan ang nanay ko. Liam Cole, hindi ka ba rin kumikilos nang walang dahilan sa iyong sariling tunay na nanay sa pamamagitan ng pananakit sa kanya? Walang dahilan ang ginagawa ko. Pampublikong pinunit ang damit ng nanay ko. Anong masama sa pagtuturo sa kanya ng leksyon? Sigurado ka ba na ang nanay ko ang nagsimula? Siyempre, nakita ng lahat dito. Sino ang nakakita? Ako. Pinunit ni Victoria ang damit ng nanay ko. Isang babaeng makamandag, na tulad niya nararapat na parusahan. Tumahimik ka. Kung patuloy kang magkakalat ng kasinungalingan, puputulin ko ang dila mo. Chloe. Sinadyang itulak ni Victoria ang nanay ko pababa ng hagdan at muntik na siyang mapatay at ngayon lang, sa publiko, pinunit niya ang kanyang damit. Kahit siya ang tagapangulo ng Vanguard Consortium, ano naman, pinagtatanggol ko ang nanay ko. Mali ba iyon? Ang ipagtanggol ang iyong inang ampon ay hindi mali. Pero bago mo gawin iyon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang iyong tinatawag na inang ampon at kung anong klaseng basura siya talaga. I-play ang video na ito para sa kanya. Sabihin mo sa akin, kung makita ni Liam ikaw, sa publiko, itulak ako, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ng mahigit 20 taon, ang kanyang inang ampon, paano kanya tratuhin? Anong ibig mong sabihin? Victoria, bakit mo ako itinulak? Liam Cole, mahal kong kapatid, nakikita mo na ba? Itong babaeng sinasabi mong nagpalaki sa iyo ng mahigit 20 taon, ang iyong inang ampon na hinding-hindi ka lolokohin upang pigilan kang makipagkita muli sa iyong tunay na ina. Ano ang ginawa niya? Paano nangyari ito? Diyos ko. Si Martha mismo ang pumunit ng kanyang damit para siraan si Tagapangulo Vance? Nanay, paano mo nagawa ito? Hindi totoo iyan, anak. Hindi iyan ang pinapakita ng video. Peke ang video na ito. Pinaparatangan nila ako. Pagki? Martha, tigilan mo ang pagbaluktot ng katotohanan. Matibay ang ebidensya at hindi mo yan maikakaila. Eksakto? Ang video na ito ay kinunan at pinalabas dito mismo sa lugar na ito. Kaya paano ito magiging peke? Mukhang desperado na ang isang tao at nagsasalita ng walang katuturan. Liam, nakita mo na ang katotohanan, kaya nakikita mo ba kung ano ang iyong inang ampon sa totoo lang? Pinagplanuhan niya ako para paghiwalayin tayo. Nanay, bakit mo ito ginawa? Sa aking puso, ikaw ay palaging isang mahinahon at mabait na ina, kaya totoo ba ang sinasabi nila na sadyang pinigilan mo ako na makasama muli ang aking tunay na ina? Liam, mali ang pagkakaintindi mo. Nagbibiro lang ako kay Victoria. Nagbibiro? Hayaan mo akong magbiro sa iyo rin. Chloe Vance, paano mo nagawang itapon ang damit ng nanay ko?
Hindi ba siya mahilig mag-akusa ng iba ng pagpunit ng kanyang damit? Kaya, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Liam! Ang sobra naman ng ginagawa nila. Hindi lang nila itinapon ang damit ni nanay. Sinampal pa ako. Gumawa ka ng paraan. Liam, ikaw ang anak na pinalaki ko sa loob ng mahigit 20 taon. Tatayo ka lang ba dyan at manonood sa nanay mo at kapatid na inaapi? Chloe, sobra ka na. Kahit na may ginawang mali ang nanay ko, hindi mo pwedeng punitin ang damit at saktan ang mga tao. Ako? Sobra? Liam Cole, tinuruan ko sila ng leksyon at nakalimutan kitang turuan, ha? Itong sampal ay para sa iyong pagkabulag at katangahan. Ito naman ay para sa kawalang galang mo sa nanay mo. At ito'y dahil lang sa gusto ko. Baliw ka ba? Baliw ka? Ang kapal ng mukha mo na apihin ng nanay ko. Ang hindi ka pagbugbuhin ng husto ay awa ko na sa iyo. Sige. Chloe, umalma ka. Okay. Paano ako magkakaroon ng ganoong hindi makatwirang tunay na kapatid na babae? Huwag mo akong tawaging kapatid mo. Hindi ka karapat-dapat na maging kapatid ko. Tungkol sa pagiging hindi makatwiran, wala akong kapantay sa kasamaan kumpara sa iyong mahal na inang ampon at mahal na kapatid na ampon. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ano ang ginawa ni Nanay at Lily? Pinarusahan mo na sila. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi pa natin naayos ang score para sa pagtulak ni Victoria kay nanay ko pababa ng hagdanan. Lily, paano mo nagawang banggitin iyan? Noong mga oras na iyon, iginiit mo na ako ang nagtulak kay Martha pababa ng hagdanan. Pero ikaw ba'y talagang nakakita? Victoria? Nakalimutan mo na ba? Noong panahong iyon, sinanay ko lang, ikaw, at ang batang si Toby nasa itaas ng hagdan. Kung hindi mo siya tinulak, kung gayon ang bastos na bata ba ang gumawa? Tama ka. Kaming tatlo lang. Pero walang tumulak sa kanya. Si Martha mismo ang gumulong pababa ng hagdanan. Victoria, tama na. Pagkatapos mahulog ni nanay ko sa hagdan, nagdudugo ang kanyang bibig at malubhang na sugatan. Paano niya ipagsapalaran ang kanyang buhay upang lokohin ka? Anong mapapala niya? Liam, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang katotohanan. Nanay, ano ang gagawin natin? Paano kung si Victoria ay mayroong ebidensya na itinapon mo ang sarili mo sa hagdan? Hindi ba tayo iiwan ni Liam? Manahimik ka. Kahit ano, hindi natin dapat aminin ito. Tagapamahala Carter. Liam, nakita mo ba yon? Mula simula hanggang dulo, iyong inang ampon ang nagpapakita ng palabas para sa iyo. Paano nangyari ito, nanay? Paano mo nagawa ito? Nagsasapalaran ng iyong sariling buhay para sisihin ang tunay kong ina. Ano ba talaga ang gusto mo? Liam, ako. Liam, kung ikaw sana ay naging handang tumingin. Dahil sa recording sa smartwatch ni Toby, hindi mo sana patuloy na nagkakamali sa akin. Liam, hindi ko sinadyang sisihin si Victoria. Maaari kong ipaliwanag. Pwede kong ipaliwanag. Ipaliwanag? Sige, pakinggan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Liam, noong mga oras na iyon, kami lang tatlo sa itaas. Ang likas kong naisip ay na may nagtulak sa akin. Hindi ko talaga napansin na ako mismo ang nadapa at nahulog sa hagdan. Oo, Liam, napakabilis ng lahat ng nangyari. Si nanay ay walang oras para mag-react, kaya nagkamali siya na si Victoria ang nagtulak sa kanya. Pwede mo bang wag itong isumbat kay nanay? Liam, kasalanan ko ito. Bulag ako. Hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyong tunay na ina, okay? Tagapangulo Vance. Kasalanan ko ang hindi maintindihan ka. Humihingi ako ng tawad. Isang simpleng, hindi pagkakaunawaan. At sa tingin mo sapat na iyan para ayusin ang lahat? Paano naging ganito kawalang hiya si Martha? Ang pagkahulog sa hagdan ay aksidente, ngunit ang peking dugo na nasa bibig niya, paano mo iyan ipapaliwanag? Anong pekeng dugo? Siguro mali ang pagkakita mo. Mali ang pagkakita. Gusto mo bang ipa-zoom sa video at panoorin muli? Hindi. Mali kayong lahat. Hindi iyon pekeng dugo. Iyon ay ketchup. Tama, ketchup. Sa video, ang makikita mo lang ay ako na kumakagat ng isang bagay na pula. Kung ano ito, akin lang ang magsasabi. Martha, ang galing mong magsalita, talaga namang kahanga-hanga. Kaya, tingnan natin, sa dami ng ebidensya at testigo laban sa iyo, paano mo pa magagawang makawala dito? Hindi ako nagdadahilan. Sinasabi ko ang totoo. Liam, kailangan kang maniwala sa akin. Nahihilo ako. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling sa akin. Victoria, sabi mo mayroon kang testigo at ebidensya. Anong ibig mong sabihin? Liam, naaalala mo ba yung dalawang mangungutang? Oo. Anong kinalaman nila dito? Akala mo ba talaga na ako, bilang tagapangulo ng Vanguard Consortium, magkakautang sa dalawang siga na iyon ng $5,000?
Ang Vanguard Consortium ay nagkakahalaga ng bilyon. Ang maliit na $5,000 ay isang patak lang sa balde para sa iyo. Kaya, yung dalawang iyon, Dapat naisip mo na. Yung dalawang iyon ang mga inupahan ni Martha Cole at ng kanyang anak para isangkalan ako. Dalhin sila rito. Siya! Nilapitan niya ako at binayaran ako para isangkalan si Tagapangulong Vance. Ako, hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam? Mayroon pa akong mga chat records ng pag-contact mo sa amin at ang mga detalye ng transfer. Sinusubukan mo pa ring agawin ito? Liam, nakikita mo na ba ngayon? Ang buong utang ay gawa-gawa lamang. Mula simula hanggang katapusan, ito ay isang balak na pinlano ni Martha Cole at ng kanyang anak na babae. Sinira nila ang imahe ko sa paningin mo upang pigilan tayong magsama. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang balak na pinlano namin ni nanay ay lubos ng nahayag. Sa tingin mo ba, mapapatawad pa tayo ni Liam? Dalhin na sila. Nanay, pinagkatiwalaan kita ng sobra. Bakit mo ako niloko ng paulit-ulit? Liam, ikaw ang anak na pinalaki ko. Paano kita kayang lokohin? Bago dumating si Chairwoman Vance, wala kaming ideya kung sino siya. Tinutulungan lang kita na subukan ang iyong tunay na ina. Hindi kita niloloko. Oo, Liam. Kailangan mong intindihin na mabuti ang intensyon ni nanay. Ang ilan sa mga ginawa natin ay talagang mali. Ngunit ginawa lang ito ni nanay dahil nagmamalasakit siya sa'yo at mahal na mahal ka. Patawarin mo na lang kami ngayon po. Kung alam lang namin kanina na ang tunay mong ina ay si Tagapangulo Vance, paano namin siya ginanoon? Bukod dito, paano kung masamang tao ang tunay mong ina? Hindi ba't sinusubukan ka lang tulungan ni nanay? Ako, Martha Cole, pinaghirapan mong para pigilan kaming mag-ina na magkita muli. Dahil ba talaga sa pagmamahal sa pamilya o para sa pera? Siyempre, si Liam ang anak na pinalaki ko gamit ang sarili kong mga kamay. Kahit may mag-alok ng bundok ng ginto at pilak, hindi ako papayag. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Martha Cole, paulit-ulit mong pinagkasuhan ang nanay ko. Gagawin mo lahat para makuha ang gusto mo. Sa tingin mo maniniwala kami sa mga kasinungalingan mo? Liam, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Inaamin ko, kasalanan ko lahat. Tagapangulo Vance, dati, sinusukat ko ang iyong integridad gamit ang aking sariling kakulangan. Nakaluhod akong humihingi ng tawad. Pasensya na, Tagapangulo Vance. Alam naming mali kami. Sige, tigil na sa pagluhod. Ngayong nalinaw na ang hindi pagkakaintindihan, naniniwala ako sa'yo nagkilos ka dahil sa pag-aalala sa akin. Kaya mo iyon ginawa. Mula ngayon, tara na lang kalimutan na natin ito. Sige, magpatuloy na tayo. Haha, Ginang Vance, ikaw at ang aming Liam ay magkapatid na tunay. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo. So, maaari na ba naming pirmahan ang kontrata? Gusto mo akong pumirma? Wala na ang deal. Bakit mo kinansela ang partnership? Lumipat na kayong lahat mula rito. Pero ako, hindi pa. Liam Cole, hindi mo balang itinapon ang shares at black card na ibinigay ni nanay sa'yo? Sa tingin ko, hindi mo rin gusto ang kontratang ito. Sino nagsabi niyan? Noong panahong iyon, hindi ko alam totoong shares at card iyon. Kung hindi ko sana itinapon. Ginoong Vance, mangyaring maging mabait at hayaan na itong makalampas. Nagkamali si Liam sa init ng sandali. Ngayon alam naming mali kami. Hindi mo basta-basta makakansela ang partnership na ito. Hindi kanselahin? Gusto mo bang direktang i-blacklist ko ang Cole Enterprises? Blacklist? Ikaw, nang walang dahilan, sinakta ng aking nanay. Gusto ko ring ipaghiganti ang nanay ko? Ano ang mali doon? Chloe, inamin na namin ang aming mga pagkakamali at humingi ng tawad. Kailangan ba maging masyadong agresibo? Tagapangulong Vance, ang Cole Enterprises ay gawa ng buhay ni Liam. Kaya mo bang makita na ang sarili mong anak na itinayong pinaghirapang karera sirain ng iyong anak na babae? Huwag kang mag-guilt trip dahil ayaw mong masira. Dapat mong malaman kung kailan susuko. Sa pagkakataong ito, pagkansela lang ng partnership. Susunod, hindi mo nakakayanin ang mga kahihinatnan. Ay naku! Wala na ang deal. Paano ako bibili ng pinakabagong Hermes? Kung walang suporta ng Vanguard, mahihirapan ang Cole Enterprises sa hinaharap. Liam Cole, sana sumakay ka sa biyaya ng Vanguard Consortium. Ngunit sa isang sandali ng kahangalan, sinayang mo ito. Nagsisisi ka ba? Liam, ang buong sitwasyong ito ay dulot ni na Martha at Lily.
Kung tutuusin, nadaya ka lang. Alam ni nanay na mabuti at tapat kang anak. Pero hindi mo na sila dapat hayaan na utusan ka. Ay nako, sinusubukan ni Victoria na putulin ni Liam ang relasyon sa atin. Imposible. Hindi ko hahayaang kunin ni Victoria ang aking pera. Sige, kanselahin ang deal. Sa tingin mo ba talagang mahalaga sa pamilya Cole ang deal na ito? Kanina lang humihingi ka ng pasensya. Ngayon nagbago ka ng tono. Ano? Napagtanto mong hindi ka makakalapit sa Vanguard? Nagiging defensive ka? Chloe Vance, tigilan mo ang pang-aasar. Kahit wala ang Vanguard, uunlad pa rin ang pamilya Cole. Liam, huwag mong kalimutan, ang nangungunang racer na si Julian Vance ay nakatakda pa ring pumirma sa atin. Tama? May Julian din. Sino ba ang pinag-uusapan nyo? Julian Vance. Ilang araw ang nakalipas sa Oak Haven, nanalo siya sa isang pangunahing internasyonal na karerang paligsahan. Isa siyang nangungunang kampeon sa larangan ng karera. Huwag mong sabihin na hindi mo man lang siya kilala. Hindi naman, hindi ko gaano siya kilala. Nanay, hindi mo ba sinabi sa kanila na si Julian ang bunso mong anak? Wala akong pagkakataong ipakilala siya bago naging magulo ang lahat at nalula ako. Wala talaga. Wow, ang pamilya Cole ay talagang nakuha si Julian na pumirma. Malaking bagay iyon. Narinig ko maraming pandaigdigang tatak hindi man lang makapasok sa listahan. Ang pamilya Cole ay talagang malaki ang nakuha sa pagkakataong ito. Oo, ang komersyal na halaga ni Julian ay kinikilala sa buong mundo. Anumang i-endorso niya ay naubos agad. Narinig mo iyon? Kapag nag-endorso si Julian ng ating mga produkto, sino pa ang gugustuhing makipagtrabaho sa iyo? Inaamin ko, ang posisyon ng Vanguard Consortium sa River City ay nangunguna. Ngunit ang impluensya ni Julian ay pandaigdigan. Sa kanyang suporta, ang pamilya Cole ay aangat sa tuktok at magiging isang makapangyarihang pamilya. Huwag masyadong maaga magsalita. Paano kung hindi siya pumirma? Kung gayon, lahat ng iyong mga pangarap ay maglalaho. Malas. Paano hindi pumirma si Julian sa atin? Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Tungkol sa alok ng endorsement, personal na tumawag ang manager ni Julian at tinanggap ito. Oh, sa tingin ko may nagsiselos na nakuha natin ang endorsement. Kung tutuusin, ang Vanguard Consortium ay napakalaking kumpanya na may napakaraming brand at wala sa kanila ang nakuha si Julian. Nakakahiya naman. Mukhang limitado rin ang pagkakaintindi mo kay Julian ay masyadong limitado rin. Alam mo ba kung sino ang sponsor ni Julian? Kung sino man iyon, tiyak na hindi ikaw. Hindi man lang niya tatanggapin ang endorsement mo, bakit pa niya pakialaman ang sponsorship mo? Liam, ngayon, kahit ano paman, kailangan nating makuha ang endorsement ni Julian. Ang pamilya Cole ay umaasa sa kanya para umangat. Huwag kang mag-alala, nanay. Nag-message lang ang manager ni Julian na darating siya anumang oras. Lily, handa na ba ang kontrata? Handa na. Naghihintay na lang sa kanya. Mabuti. Mas mabuting magaling kayong dalawa. Siguraduhing maayos ang pagpirma. Walang problema. Medyo umaasa ako sa reaksyon nila kapag nalaman nila na si Julian ay kapatid ko. Ang mga mukha nila ay hindi mababayaran. Mawawalang saysay na naman para sa kanila ang lahat. Narito na siya. Nandito talaga si Julian Vance. Hindi nagbibiro ang pamilya Cole. Mukhang kailangan nating makipag-close sa pamilya Cole. Baka makasakay din tayo sa deal ni Julian. Ginoong Vance, subik na naming hinintay na makilala kayo. Ginoong Vance, ako si Liam Cole, CEO ng Cole Enterprises. Maligayang pagdating. Ito ba ang kuya ko? Mukha nga siyang kamukha ko. Pero ang inang ampon niya, nakakatakot ang mga mata. Tiningnan niya ako na parang gintong gansa. Parang gusto akong ubusin. Ginoong Cole, napansin ko medyo magkamukha tayo. Sa labas, baka isipin ng mga tao na kapatid kita. Ginoong Vance, marunong ka talagang magbiro. Victoria, kita mo? Nagkasundo agad ang kapatid ko. At si Ginoong Vance. Ang deal na ito parang tapos na. Manood ka na lang at mainggit. Ginoong Vance, eto ang kontrata ng endorsement. Kung walang problema, pirmahan na natin. Pasensya na Ginoong Cole, hindi ko mapipirma ang kontratang ito. Bakit hindi tayo pwedeng pumirma? Hindi ka ba kontento sa mga tuntunin ng kooperasyon? Pwede nating pag-usapan yan. Tama.
Ginoong Vance, pwede mong ibahagi ang anumang ideya mo. Ang pamilya Cole ay gagawin ng lahat para matugunan kayo. Okay naman ang mga tuntunin. Eh bakit hindi tayo pwedeng pumirma? Dahil, ginalit mo ang pinakamalaking investor ko. Kaya, malinaw na, wala na ang deal. Naka-offend ng investor? Ang pamilya Cole ay laging maingat. Hindi kami nananakit ng kahit sino. Maaari mo bang sabihin sa amin kung sino bang malaking tao ang na-offend namin? Tama, sabihin mo sa amin at hihingi kami ng tawad. Oh, Sige, sa totoo lang, nandito sila ngayon. Kung handa silang patawarin kayo, ang deal na ito, pwede pa ring matuloy. magaling. Ginoong Vance, nasaan ang investor na sinabi mo? Pwede mo bang ipakita sa amin sila? Pero ang ugali ninyo ay dapat tapat, mapagpakumbaba. Kung hindi, hindi sila madaling magpatawad. Ginoong Vance, huwag kang mag-alala. Hihingi kami ng tawad ng buong katapatan. Sumama kayo sa akin. Tingnan natin sila. Hello, Tagapangulo Vance. Hello, Ginoong Vance. Kaya ang investor na sinabi mo ay ang Vanguard Consortium? Eksakto. Ang mga pinakamalaking investor sa likod ko ay si Tagapangulo Vance at Ginoong Vance na nagpapatakbo ng Vanguard Consortium. Hindi. Paano sila magiging investor mo? Hindi ba't ikaw ay sinanay sa ibang bansa mula pagkabata at sinusuportahan ng Velocity Club? Mukhang hindi sapat ang pagsusuri ng iyong background. Ang pinakamalaking shareholder ng Velocity Club ay ang Vanguard Consortium. Sabihin mo sa akin, pinagalit mo ang boss ko? Kaya ano ang gusto mong gawin ko? Itong madaling maloko na nasa harap natin ay hindi makakalipad. Kailangan nating makuha ang endorsement ni Julian. Ginoong Vance, ang kumpanyang ito, Vanguard Consortium, ay bulok na sa kaibuturan. Ang umasa sa ganoong kumpanya ay hindi ka mapapalayo. Sa tingin mo rin ba? Malaking kumpanya ang Vanguard Consortium, pero pagdating sa kooperasyon, nagbabago sila ng desisyon magdamag. Sa pamantayan ng kooperasyon, talaga naman hindi sila ang pinakamahusay na pagpipilian. Itong dalawa, si Victoria Vance at Chloe Vance, ay may masamang karakter, mapanlinlang, at gagawin ang lahat para sa pera. Kung mananatili ka sa kanila, sisirain nila ang iyong magandang kinabukasan. Lily, mag-isip ka muna bago magsalita. Sa Vanguard, palagi kaming nagbibigay ng pinakamataas na sweldo at pinakamahusay na benepisyo para sa aming mga empleyado. Kung pumirma si Julian sa endorsement ng pamilya Cole, masisira ang kanyang reputasyon. Ginoong Vance, huwag kang makinig sa kanila. Nervyos lang sila. Kung magpapatuloy kang magtrabaho para sa kanila, lolokohin ka nila. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay, sabi nila, lolokohin mo raw ako. Ano? Si Victoria Vance ang ina mo? Ano? Si Victoria Vance ang nanay mo? Oo, totoo. Paano? Hindi ba kamukha ko ang nanay ko? Ang pamilya Cole ay dapat sobrang nahihiya. Sila ay sobrang sabik na sumipsip, ngunit lumalabas na siya ang kanilang anak. Hayaan mong ipakilala ko muli ang aking sarili. Ako si Julian Vance, ang bunso na anak ng Vanguard Consortium. Sa karapatan, dapat kitang tawaging kuya, ngunit sa ngayon, sa tingin ko, mas angkop na tawagin kang Ginoong Cole. Paano nangyari ito? Kaya ang handaan ngayong gabi ay naging pinakamalaking biro sa River City. Ilang sandali lang ang nakalipas, naglalakad siya ng mayabang. Nagmamayabang tungkol sa pagkuha ng endorsement deal, at ngayon puro pagkukunwari lang. Julian, Chloe, sa tingin nyo ba, nakakatuwang gawin akong tanga? Inihanda ko ang malaking handaan na ito para makita ng lahat na ginagawa akong tanga ng mga kagaya nyo. Ginoong Cole, sa totoo lang, ito ay pawang inihanda ng ate ko at ako bilang regalo para sa iyong pagbabalik upang ipagdiwang ang iyong pagbabalik. Ngunit sa kasamaang palad, naniwala ka sa kasinungalingan ng iyong inang ampon, kaya kinailangan naming bawiin ang lahat. Tiwala? Kaya sinasabi mo na ako, si Liam Cole, ay hindi dapat magtiwala sa nanay na nagpalaki sa akin, ngunit dapat maniwala sa isang ina na hindi ko pa nakilala sa lahat ng mga taon na ito. Liam, alam ko, ang tiwala ay nangangailangan ng oras. Pero kailangan mo man lang ng kaunting kakayahang malaman kung ano ang tama at mali. Naniniwala ka sa bawat salita na sinasabi ng inang ampon mo. Pero ngayong nakita mo na ang ebidensya, hindi ka ba dapat mag-isip kung sino talaga ang nagmamalasakit sa'yo? Tigilan mo ang paghahasik ng gulo sa pagitan ng nanay ko at ng kapatid ko. Ang nanay ko ay nagsumikap ng husto para alagaan siya sa loob ng mahigit 20 taon. Paano siya magkukunwari? Pero ang samahan yung dalawa ay itinayo sa sakit ng aking nanay na nawalan ng anak. Naglakbay siya ng malayo para hanapin siya nitong mga nakaraang taon. Sinubukan niya lahat ng paraan para mahanap siya. Nag-aalala siya na baka naghihirap ito. Nagtayo pa siya ng isang pundasyon ng kawang gawa para sa mga nawawalang bata sa kanyang edad. Ginawa niya lahat ng kanyang makakaya. Umaasa lang na magkita silang mag-ina. Para hanapin ako. Ginawa niya lahat yon. Ito. Wala akong alam tungkol dito. Siyempre hindi mo alam. Nawala ka ng mahigit 20 taon. Nawala ka ng mahigit 20 taon. At hinintay ka ni nanay sa lahat ng oras na iyon. Hinihintay ka niya palagi. Kung may konsensya ka man,
Dapat mong maintindihan kung gaano kahirap ito para sa kanya. Liam, kasalanan ko ito. Ako ang nagpabagal ng inyong pagkikita. Hindi ako dapat naging makasarili. Ayoko lang napakawalan ka. Pakiusap, huwag mo akong sisihin. Nanay, ano bang sinasabi mo? Paano kitang masisisi? Kung hindi mo ako inampun noon, hindi ako makarating dito ngayon. Si Liam, ang batang iyon, ay sobrang lambot. Basta magpanggap akong walang magawa, si Victoria at ang kanyang pamilya ay hindi siya mailalayo sa akin. Napakaliit mo noon. Pagpapakain, pag-aalaga bawat bagay, ako mismo ang gumawa ng lahat. Noon, ako lang ang nakikita mo. Ngayon, malaki ka na, matanda na ako, at wala nang silbi. Kung iwan mo ako at bumalik sa pamilya Vance, hindi ako magsasalita. Dahil sa ugali ni Liam, natatakot ako na baka lokohin siya muli ng pagkukunwari ni Martha at hahayaan na lang niya. Mga murang pandaraya. Liam, noong bata pa tayo, ikaw ang paborito ni nanay. Lahat ng masarap na pagkain o pasalubong, itinabi niya para sa iyo. Noong nag-aaral ka, sabi mo gusto mo ng tutor, at si nanay ay nagbayad agad ng walang pag-aatubili. Ngayong may pinag-aralan ka na at matagumpay, talaga bang iiwan mo si nanay? Lily, kilala mo ako. Hindi ako taong nakakalimot ng kabutihan. Ang kabutihan ni ina sa akin. Dadalhin ko habang buhay. Victoria, ang nanay ko sa mga nakaraang taon ay ibinigay lahat sa kapatid ko. Pagkain, damit, lahat ng sa kapatid ko, galing sa nanay ko. May isang butil ba ng bigas na kinain ng kapatid ko sa bahay ninyo? May ginastos ba siyang kahit isang sentimo ng pera ninyo? Anong karapatan mo na kunin siya sa nanay ko? Ngunit sa pagkakaalam ko, si Martha, sa lahat ng taon, ay walang trabaho. Paano niya pinalaki ka? Ang kulit mo talaga. Bawat buwan, nagpapadala lang ang mga tao ng pera sa nanay ko. May problema ka ba doon? Lily, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Pagdating sa pera, bakit ang reaksyon ni Martha sobrang malakas? Paano kung marumi ang pera? Liam, medyo nahihilo ako. Dalhin mo ako sa ospital ngayon. Sige, tara na. Nanay, Feeling ko nagpapakunwari lang siya. Oo. Sayang, yung kapatid mong tanga hindi niya to nakikita. Ang impluensya ni Martha sa kanya napakalalim. Hindi ito magbabago agad. Siya nga pala, Chloe. Ano ang ibig mong sabihin sa tanong mo? Nagtataka lang ako. Si Martha ay isa lang may bahay. Paano niya pinalaki ang dalawang anak? Kanina, sobrang nataranta si Martha sa pagtakip sa bibig ni Lily. Ngayon nagmamadali siyang umalis. Kahit tingnan mo, may kakaiba. Mahigit 20 taon na akong naghahanap para mahanap ang kuya mo. Palagi kong naisip na may humaharang sa akin. Ngayon parang si Martha ang pinakasuspek. Tagapamahala Carter, papuntahin mo ang isang tao na mag-imbestiga lahat ng tungkol kay Martha. Opo. Tagapangulo Vance. Narito ang lahat tungkol kay Martha Cole. Si Martha Cole ay taga River City. Nag-drop out siya sa edad na 16 at nagsimulang magtrabaho. Nagtrabaho siya bilang waitress, cashier, receptionist pangalanan mo. Mamaya, sumali siya sa isang orphanage bilang isang clerk. Ngunit pagkatapos ng isang buwan, siya ay nagbitiw at kumuha ng isang bata, Liam Cole. Teka, hindi iyon magkatugma. Kung si Liam Cole ay narehistro sa orphanage, walang paraan na hindi siya natagpuan ng pamilya Vance. Dahil sa oras na iyon, ang taong namamahala sa rehistro sa orphanage ay si Martha Cole. Noong unang dumating si Liam Cole sa orphanage, humiling siya na ampunin siya agad. Kaya ang impormasyon para kay Liam Cole ay hindi kumpleto. Nagtrabaho siya sa orphanage sa loob ng isang buwan nang hindi kailanman nagnanais na mag-ampon ng bata. Bakit partikular niyang gustong ampunin si Liam? At lubos na apurahan. Sa pagkakaalam ko, isang araw bago niya inampon si Liam Cole, si Tagapangulo Vance ay nag-anunsyo ng pagkakatatag ng Grace Foundation, partikular na pondohan ang mga ulila na ipinanganak sa parehong taon ni Liam Cole o mga bata na inampon. Kaya, alam ni Martha Cole na ang pag-ampon kay Liam ay magdadala ng pera. Kaya naman siya nagpasyang ampunin siya. Eksakto! Ngunit ang Grace Foundation ay nangangailangan ng beripikasyon ng pagkakakilanlan. Paano nagawa ni Martha Cole na manggolekta ng pera at itago ang pagkakakilanlan ni Liam Cole? Batay sa aking natuklasan, ang impormasyon ng pagkakakilanlan na inilagay ni Liam Cole sa Grace Foundation ay lahat tama. Ang tanging pagkakaiba ay ang sample ng dugo, kaya hindi ito tumugma sa relasyon ng dugo. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok at pagliko, narito si Liam sa tabi ko sa lahat ng oras na ito at hindi ko man lang napansin. Ang Martha Cole na iyon ay talagang kakila-kilabot. Kung hindi siya nakialam, matagal na namin siyang natagpuan. Tama iyan. At may kapal ng mukha siyang sabihin kung gaano siya kagaling sa kapatid ko, kung gaano kalalim ang kanyang damdamin para sa kanya. Samantalang ang gusto lang niya ay ang pera nito. Oo, sa paglipas ng mga taon, ginamit ni Martha Cole ang pagkakakilanlan ni Liam Cole upang mag-apply ng pondo mula sa Grace Foundation ng higit sa 500 beses mula sa pagbabayad para sa pagtuturo ng kanyang mga anak hanggang sa pagpopondo ng isang startup.
masasabi mong umasa siya sa pundasyon upang makamit ang isang komportableng buhay. Mayroon siyang pinagkukunan ng pera sa tabi niya. Walang gustong bitawan iyon. Hindi nakakagulat na sinubukan ni Martha nang husto na paghiwalayin kami. Kinukuha niya ang pera ng aming pamilya at may kapal pa ng mukha na sumigaw sa amin. Hindi ka pani-paniwala. Kailangan nating ilantad ito. Kailangan nating ipakita kay Liam ang tunay na mukha ni Martha Cole at hindi natin siya pwedeng hayaan na maging kanyang pinagkukunan ng pera muli. Tama si Julian. Kung hindi dahil sa kanya, ang anak ko at ako ay hindi sana nagkaroon ng pagkakataong magsama muli. Sa pagkakataong ito, kailangan nating gawin si Liam na tuluyang sumuko kay Martha. Nanay, sabihin mo sa amin, ano ang susunod nating gagawin? Mahilig siya sa pera, di ba? Gagamitin ko ang pera para painumin siya. Ipakalat ang balita, ang Grace Foundation ay magdaraos ng isang charity banquet. Lahat ng dating benepisyaryo ay maaaring dumalo. Sa banquet, magkakaroon ng mga pondo ng pamumuhunan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon na pwedeng makuha. Sige, gagawin ko na agad ito. Si Ngayong natalo na ang pamilya Cole, ang pagkakataong makipagsamahan sa Vanguard Consortium, susubukan nilang makuha ng desperado ang pondo ng pamumuhunan na ito. Martha ay nakatanggap ng maraming benepisyo mula sa pondo ng foundation. Imposibleng tanggihan niya ang libreng pera. Noong una, gusto ko lang gamitin ang foundation na ito upang mabilis na mahanap si Liam. Ngunit hindi ko inaasahan na may sasamantala nito. Kung hindi ko itinayo ang foundation na ito, mas maaga ko kaya siyang natagpuan. Nanay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Natatakot ka na baka magdusa si Liam sa labas, kaya ginawa mo ang desisyong iyon. Kung may dapat sisihin, si Martha dahil sa masama niyang intensyon. Chloe, kung sakali, gawin mo pa isang bagay para sa akin. See? Liam, 5 sa ating mga kasosyo ay tinapos na ang kanilang pakikipagtulungan sa atin. Tinatawagan din ng bangko para hingin ang pagbabayad ng utang. Liam, kailangan mong gumawa ng paraan. Ginagawa ko na. Hoy, Ginoong Quinn. Ito si Liam Cole. Pasensya na, Ginoong Cole. Si Ginoong Quinn ay nasa pulong. Tatawag ako mamaya. Huwag ka nang tumawag muli. Kumusta? Bastardo. Isang grupo ng mga kaibigang panandalian lang. Tiyak na iyon ang pokpok na si Victoria Vance. Niloloko niya tayo sa likod natin. Napakasama niya. Gagamit siya ng kahit anong maruming taktika. Nanay, nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng kaya ko. Sila ay nagdadahilan o hindi na sumasagot. May iba ka bang mga lead? Oo, nanay. Naalala ko ang pondo ng startup ni Liam. Ikaw ang kumuha noon. May magagawa ka pa ba? Ako. Ang mga aplikasyon sa Grace Foundation ay limitado na. Para mapanatili ang takbo ng Cole Enterprises, Kailangan natin ng hindi bababa sa 7 milyong dolyar. walang paraan para maaprubahan iyon. Bubuksan ko ang pinto. Kumusta? Ikaw ba si Ginang Martha Cole? Oo, ako nga. Delivery mo. Liam, ang pamilya Cole ay nailigtas. Talaga? Dahil ba sa imbitasyong ito? Oo, ang Grace Foundation ay nagdaraos ng isang charity banquet. Sa piging, maaari tayong mag-apply para sa mahigit 100 milyon na pondo ng pamumuhunan. Hanggat makuha natin ang pabor ng Pangulo at makuha ang pera, lahat ng problemang kinakaharap ng pamilya Cole ay malulutas. Ito ay isang biyaya. Ang imbitasyong ito ay dumating sa tamang panahon. Mukhang bumuti na ang swerte ng pamilya Cole. Patuloy na dumarating ang mga pagkakataon. Hindi ako naniniwalang si Victoria Vance ay makakagulo pa rin sa pagkakataong ito. Sa aking pagkakaalam, ang Pangulo ng Grace Foundation ay napakamakapangyarihan at isa sa mga nangungunang tao sa River City. Ang isang tulad niya ay hindi maglalakas loob na suwayin ni Victoria Vance. Nanay, kailan mo nakilala ang Pangulo ng Grace Foundation? Hindi ko pa nakilala ng personal ang Pangulo, ngunit pamilyar na pamilyar ako sa pinuno ng foundation, si Jessica, sa kanyang rekomendasyon.
tiyak na makakakuha tayo ng mataas na pagtingin ng Pangulo. Nanay, paano mo nakakonekta sa Grace Foundation? Wala kang pakialam doon. Isipin mo na lang kung paano kumbinsihin ang Pangulo para makuha ang pamumuhunan. Relax, maghahanda ako ng husto. Pangulo ng Grace Foundation. Malaking pahayag iyan. Ang charity banquet ay sa pinakamagandang venue sa River City, ang Black Diamond Ballroom sa Cloud Sea Hotel. Royal Crest. Kahit ang alak na inihahain sa mga bisita ay ang pinakamainam. Siyempre, dahil sa katayuan ng Pangulo, hindi na siya mag-aabala pang gumamit ng anumang hindi pinakamainam. Nanay, ang mga pamantayan ng Pangulo para sa mga ito ay nasa pinakamataas na antas. Titingnan ba niya tayo ng 2 beses? Huwag kang mag-alala, si Nanay ay nakausap na ang pinuno ng Grace Foundation, si Jessica. Tayo ang unang makikipagkita sa Pangulo, basta't magpakita tayo ng 100% na katapatan. Ang pagkuha ng pondo ng pamumuhunan ay napaka-promising. Narinig mo na ba? Ngayon, ang 4 na elite na pamilya ng River City ay narito rin. Talaga? Ang 4 na pamilyang ito ay laging nag-aaway. Makapaniwala ka bang may nakapagtipon sa kanilang lahat dito ng sabay-sabay? Ang Pangulo ay nagsalita na. Hindi sila mangahas na palampasin ito. Ang mga pamilyang ito ay umaasa pa rin na ang Pangulo ay mag-iingat para sa kanila sa negosyo. Isang figura na kasing lakas ng Pangulo, bakit hindi ko pa siya narinig dati? Kailangan kong gumawa ng magandang impresyon mamaya. Gaano pa katagal bago magsimula ang charity banquet? Ginang Vance, ang charity banquet ay 1 oras na lang. Sige, tulungan mo akong maghanda. Magandang gabi, Ginang Vance. Martha Cole, dahil sa iyo, naghanap ako ng aking anak ng mahigit 20 taon. Ngayon, ibabalik ko ang aking anak sa pamilya Vance. Magbabayad ka para sa iyong ginawa. Nanay, Inasikaso ko na ang hiniling mo. Papunta na ako sa charity banquet. Ngayon, baka medyo mahuli ako. Liam, iuuwi ka ni nanay ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang panganay na anak ng pamilya Vance. Tagapamahala Smith, nandito ka na sa wakas. Ginang Cole, matagal na kitang hindi nakikita. Kaya ito dapat si Liam Cole. Oo. Tagapamahala Smith, kamusta? Talagang pinasasalamatan kita sa pag-aayos ng pulong na ito kasama ang Pangulo. Hindi lang pag-aayos. Ang Pangulo ay partikular na humiling na makita ka. Partikular na humiling na makita ka. Liam, mukhang nakuha mo na ang atensyon ng Pangulo. Kung gayon ang pondo ng pamumuhunan ay parang sa atin na. Sinabi ko sa iyo walang problema. Liam, maaari mo bang itulak si Luna doon para sa akin? Isa ka rin ba sa mga taong itinaguyod ng Pangulo? Hindi, narito ako upang makita ang Pangulo upang mag-apply para sa pondo ng pamumuhunan. Ngunit ang mga taong hindi pa na-sponsoran, hindi maaaring mag-apply para sa pondo ng pamumuhunan. Hindi mo ba alam na ikaw ay na-sponsoran? Wala akong alam sa sinasabi mo. 27 ka na ba ngayong taon? Wah, Kung gayon, iyon na. Ang iyong edad ay nakakatugon sa pamantayan para sa aplikasyon ng sponsorship ng Grace Foundation. Dagdag pa, nakatanggap ka ng imbitasyon mula sa Grace Foundation, kaya sigurado ako ikaw ay tiyak na nasponsoran ng Pangulo. nag-overthink ka lang. Mayaman ang pamilya ko, hindi ko kailangan ng kawanggawa ng kahit sino. Kung talagang wala kang alam tungkol sa sponsorship, saka yung taong nag-apply nito ay itinatago ito sa iyo. Itong tinatawag na Grace Foundation, ano ba talaga ang layunin nito? Ang Grace Foundation ay itinatag mismo ng Pangulo. Ito ay para hanapin ang kanyang tunay na anak na nawala ilang taon na ang nakalipas. Kaya siya nag-i-sponsor ng mga ulila na ipinanganak sa parehong taon ng kanyang anak o mga inampun na bata. Para mahanap ang kanyang pamilya. Oh. So, nahanap na ba niya ang kanyang anak? Narinig ko ang anak ng Pangulo ay natagpuan dati pa, pero ang kanyang anak ayaw siyang kilalanin. Kawawa naman ang Pangulo. Lahat ng mga taon ng pananabik at pag-asa, nagwakas lamang sa sakit ng puso. Paano naging ganito kawalang utang na loob ang isang anak? Ang tunay niyang ina ay nagdusa upang mahanap siya sa lahat ng mga taon na ito. Kahit may mga hindi pa naaayos na issue, dapat siyang umupo at pag-usapan ito.
Paano niya tatalikuran ang sarili niyang ina? Tama ka diyan. Pero kahit na hindi siya inaangkin ng kanyang anak, sa akin, ang Pangulo ay isang buhay na santo at isang tunay na tagapagligtas. Kung wala ang tulong ng Pangulo sa lahat ng mga taon na ito, hindi ako makarating dito ngayon. Pumunta ako ng malayo ngayon para lang magpasalamat sa Pangulo. Kung ganoon nga, saka ako ay na-sponsor din niya. Nandito na ang Pangulo. Sandali, ang Pangulo ay si Victoria Vance. Ito, paano nangyari ito? Ikaw na naman, kung saan-saan kami pumunta, sinusundan mo kami. Huwag kang walang galang sa presidente. Ano? Ang presidente ng foundation ay si Victoria Vance. Kaya, ang anak na hinahanap niya sa loob ng maraming taon ay si Liam? Hindi ko pwedeng malaman ni Liam. Kung malaman ni Liam na pinalaki ko lang siya para kumita ng pera mula sa foundation, tiyak na iiwan niya ako. Liam, tara na. Tigilan mo na ang pakikialam kay Victoria Vance. Nagmamadali ka bang umalis? Ano? Hindi mo ba gusto ang pondo ng investment? Victoria, sinadya mo ito. Sadyang ginamit mo ang pondo ng investment para akitin kami dito. Eksakto. Kung hindi, paano ko mailalantad ang lahat ng kasalanan na ginawa mo sa loob ng maraming taon? Walang kabuluhan ang sinasabi mo. Anong kasalanan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Liam, sumama ka kay nanay. Huwag mong pakinggan ang walang kabuluhan ng babaeng ito. Martha Cole, hanggang sa maging malinaw ang mga bagay, sa tingin mo ba talaga makakalabas ka sa pintong ito ngayon? Liam, sa ngayon, dapat alam mo na tungkol sa Grace Foundation. Itinatag ko ito para hanapin ka. At siya, ang naghiwalay sa atin ng mahigit 20 taon. Liam, ito ang impormasyon ng rehistrasyon ni Martha Cole noong siya ay nag-apply para sa pondo mula sa Grace Foundation. Noong panahong iyon, noong ikaw ay 6 na buwang gulang, na ospital ka dahil sa mataas na lagnat, ngunit inagaw ka ng ating kaaway, at iniwan ka sa tabing daan. Mula noon, hinahanap kita ng baliw. Ayon sa investigasyon natin, noong ikaw ay nasa tabing daan, isang mabait na matandang babae ay natagpuan at pinapasok ka. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, namatay ang matandang babae. Dinala ka ng kanyang kapitbahay sa isang ampunan. Sino ang nag-iwan ng sanggol na ito? Kawawang bata. Dadalhin ka ni Lola sa bahay. Kung nairehistro ka sa ampunan noong panahong iyon, mabilis sana kitang natagpuan. Ngunit, si Martha Cole ang nauna sa iyo. Dahil noong panahong iyon, naitatag ko na ang Grace Foundation. Kung siya ay nag-ampon ng isang batang ipinanganak sa parehong taon mo, makakakuha siya ng pondo mula sa foundation. Noong panahong iyon, si Martha Cole ay ang tagapagtala ng rehistrasyon sa ampunan. Alam niya na kwalipikado ka. Kaya tinanggap ka niya. Ngunit upang ikaw ay manatili sa kanya magpakailanman, binigyan niya ang foundation ng pekeng sample ng dugo, kaya hindi ka natagpuan ng Pangulo. Liam, ito ang talaan ng pondo na inaplayan ni Martha Cole sa mga nakaraang taon, may mga petsa, halaga, at dahilan. Mga bayad sa pagtuturo, gastusin sa pamumuhay, at pondo para sa pagsisimula ng negosyo. Kaya, Liam, naiintindihan mo ba? Hindi ka niya pinalaki dahil mahal ka niya. Tingin ka lang niya ay parang pera. Ginagamit ang pera ko para suportahan ang sarili niya at si Lily. Nagsisinungaling ka. Peke lahat yan. Gawa-gawa mo lang lahat. Liam, huwag kang maniwala sa kanya. Paano ko naman magagawang tingnan ka bilang pera? Nanay, sabihin mo sa akin, totoo ba ang lahat ng ito? Ginagamit mo ba ako sa lahat ng oras na ito? Hindi. Kailanman? Liam, si Victoria ay isang mapanlinlang. Huwag mong hayaang dayain kanya. Liam, wala akong alam sa anumang sinabi ni Victoria. Humiling lang ako ng pondo para lang mabigyan ka ng mas magandang buhay na walang ibang intensyon. Kaya sabihin mo sa akin ito, bukod sa mga bigay ng pundasyon, mayroon ka bang ibang kinikita? Meron akong ibang kita. Tigilan mo na ang paggawa ng kwento. Naimbestigahan na kita ng husto. Bago naging 18 si Liam, nagpakaligaya ka sa mga bigay ng foundation. Pagkatapos lumaki si Liam at nagsimulang magtrabaho, ang kalagayan ng pamilya Cole. Ay sa wakas bumuti. Sa panahong iyon, Nag-apply ka para sa mga grant mula sa foundation sa ilalim ng iba't ibang dahilan. bukod sa mga pondo na kailangan para kay Liam, Iwinaldas mo ang natitira. Paano mo nahanap ang mga talaan na ito? malamang nakalimutan mo na ang bank card na ginamit mo para tumanggap ng mga grant ay inisyu ng Grace Foundation. Siyempre, maaari nating subaybayan ito. Ang Pangulo ay laging mapagbigay.
na may mahinahon na mga kinakailangan para sa aplikasyon ng grant. Ngunit pinasigla nito ang iyong kasakiman. Nag-apply ka para sa mga grant mahigit 500 beses. Mahigit 500 beses? Sobrang sakim. Gamit ang pera ng iba para buhayin ang sarili, talagang walang hiya. Ginamit mo rin ang iyong posisyon para makinabang ang iyong mga kamag-anak. Sinisiraan mo ako. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Sa lahat ng mga taong ito, nagsisinungaling ka sa akin at sinasamantala ako. Pinagbibintangan nila ako. Liam, kailangan mong maniwala kay nanay. Liam, bitawan mo si nanay. Lahat ito ay bitag ni Victoria. Kung ito man ay bitag o hindi, hayaan ang isang nakakaalam ng totoo na lumapit at magsalita. Martha, matagal na kitang hindi nakita. Naalala mo ba ako? Direktor, mukhang hindi mo pa ako nakalimutan. Ako ang direktor ng ampunan noong mga panahong iyon. Martha, malakas din ang impresyon ko sa iyo. Palaging nag-iisip ng masama, laging naghahanap ng maliit na pakinabang. Sobrang yabang. Hindi ka nagbago kahit ilang taon na ang lumipas. Direktor? Anong direktor? Tiyak na mali ang narinig mo. Hindi pa kita nakita sa buong buhay ko. Hindi mo ako kilala? Paano mo ipapaliwanag ang litratong ito? Tiyak na ikaw yan. Malinaw kong naaalala noon. Tinanong mo ako ng pribado tungkol sa kalagayan ng pondo ng Grace Foundation. Tapos, tuwing 2 araw, mag-aampon ka ng isang bata na kakadating lang sa ampunan at hindi pa nga rehistrado. Ito ang record ng iyong aplikasyon sa pag-aampon noong taong iyon. Pero iniwan mong blanko ang edad. Itinago mo ang katotohanan tungkol kay Liam Cole. Martha, dahil sa iyong sakim na kasakiman, inihiwalay mo ang aking anak at ako ng mahigit 20 taon, hindi magkita. Liam, kailangan mong tapusin ito sa kanya. 20 taon ang pagpapalaki sa akin. Puro peke. Mula simula hanggang wakas, nag-iisip ka ng masama at naglalaro ng mga trick. Niloko mo ako, Martha. Wala akong iba kundi ang iyong pinagkukunan ng pera. Ang tanga ko talaga. Mahigit 20 taon mo akong niloloko. At dahil sa'yo, sinampal ko ang tunay kong nanay. Itinapon ko ang kabutihan niya na parang basura. Nanay. Mali ako, nanay. Pasensya na, nanay. Bulag na bulaga ako. Ang tanga-tanga ko talaga. Inakala kong ang kaaway ko ang aking ina. Tigil. Liam, hindi ka sinisisi ni nanay, anak. Nalin lang ka rin. Alam ni nanay na may mabuti kang puso. Liam, mabuti at inamin mong mali ka. Mahigit 20 taon nang naghihintay si nanay na umuwi ka. Liam, hindi ka maaaring sumama sa kanila. Hindi madali ang pagpapalaki sa'yo. Alam mo ba? Huwag mo akong hawakan. Martha Cole, Lily Cole. Simula ngayon, tapos na tayo. Palabasin ang dalawang ito. Liam, pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Liam Cole, napakawalang utang na loob mo. Victoria Vance, mabubulok ka sa impyerno. Anak, huwag kang umiyak. Iwan na natin ang nakaraan. Muli ng buo ang ating pamilya. At iyon ang pinakamahalaga. Nanay. Mga ginoo at mga ginang, may mahalaga akong anunsyo ngayon. Simula ngayon, opisyal nang babalik si Liam Cole sa pamilya Vance. Siya ay tatawagin na ngayong Liam Vance. Siya ang panganay nating anak. Binabati kita, Tagapangulo Vance. At binabati rin kita, Liam. Welcome sa bahay, Liam. Salamat. Liam, tawag sa video galing kay Julian. Liam, may karera ako ngayon, kaya hindi ako makadalo ng personal. Bibilhan kita ng mamahaling supercar mamaya. Bilang pambawi. Sige. Ang galing mong magsalita. Salamat, Julian. Tagapangulo Vance, Liam, binabati ko kayo sa inyong muling pagkikita ng mag-ina. Tagapangulo Vance, salamat sa pagtatag ng Grace Foundation. Kung wala ang inyong suporta, hindi na ako mabubuhay ngayon. Taos-puso kong nais na ang inyong pamilya ay laging masaya at magkaisa. Ang bait-bait mong bata. Salamat sa iyong mabubuting salita. Ang makita kang masaya ang pinakamagandang gantimpala para sa akin. Narito na ang 4 na elite na pamilya. Ang 4 na elite na pamilya, lahat ng mga pinuno ay personal na dumating upang mag-alay ng mga regalo. Ang pamilya Woods ay nag-aalok ng isang set ng Imperial Green Emerald
upang batiin si Tagapangulo Vance sa paghahanap ng kanyang anak. Ang pamilya Rivers ay nagregalo ng isang gusali ng opisina sa pangunahing lokasyon. Nais na umunlad kasama ang pamilya Vance. Ang pamilya Fords ay espesyal na naghanda ng 10 antigong pintura at kaligrapiya. Nais ang pamilya Vance ng masayang muling pagsasama. Ang pamilya Sterlings ay bumabati sa pagbabalik ng panganay na anak. Isang simpleng regalo, mansyon sa tabing ilog. Mangyaring tanggapin ito. Itong mansyon sa tabing ilog ay ang pinakamataas na marangyang mansyon sa River City. Ibinigay nila ito ng ganoon lang. Ang set na iyon ng Imperial Green Emerald ay naibenta ng mahigit 200 milyon sa auction. Ang pamilya Woods ay talagang nagpakitang gilas. Lahat kayo ay napakamaasikaso. Liam. Sige, tanggapin mo ang mga mapagbigay na regalo mula sa lahat ng mga nakatatanda. Salamat sa lahat para sa mga mapagbigay na regalo. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Yuanshu. Pinahahalagahan ko ang kabutihan ng lahat, ng Vanguard Consortium, mga paparating na internasyonal na proyekto, ay lahat makikipagtulungan sa 4 na pamilya. Salamat, Tagapangulo Vance, sa iyong pabor. Tagapangulo Vance, naghanda na ako para sa panganay na anak, isang salo-salo ng pagtanggap. Ito ay nasa pribadong silid ng Zenith. Mangyaring, bigyan kami ng karangalan na sumama. Hindi, salamat. Kakain kami sa bahay. Maligayang pagdating, Batang Ginoo. Tito Liam, maligayang pagdating sa bahay. Salamat, Toby. Nandito na si Tito. Liam, sumama ka kay nanay. Ipapakita ni nanay ang kwarto mo. Si. Ito ang kwarto mo. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Iningatan ito ni nanay. Hindi ko pinahawakan kahit kanino. Pero bata ka pa noon. Malamang hindi mo matandaan ang marami. Ito ay. Ito ang mga regalo sa kaarawan mula sa una hanggang sa ika-27 kaarawan mo. Inihanda sila ni nanay taon-taon. Umaasa akong babalik ka. Nanay. Salamat. Sa lahat ng mga taong ito, marami kang pinagdaanan. Liam, pumupunta si nanay sa kwartong ito araw-araw at umuupo sandali. Naghihintay sa araw na babalik ka. Ngayon, nasa iyo na muli si nanay. Nanay. Tama na. Masaya akong nakabalik ka. Liam, nag-hire si nanay ng isang 7-star na chef para lutuin ang mga ito. Subukan mo, baka magustuhan mo. Masarap. Gustong-gusto ko. Kumain ka pa Kumain ka pa ng abalone. para palakasin ang katawan mo, nanay. Ang unfair mo naman. Anak mo rin ako. Hindi mo man lang ako pinagsilbihan. Tito Julian, ilang taon ka na? Hindi ka ba marunong magsilbi sa sarili mo? Kakabalik lang ni Tito Liam. Tama lang na mas alagaan siya ni Lola. Toby, ang galing mo namang kumampi kay Lola. Julian, huwag kang mainggit. Marami ng pagkakataon si nanay na alagaan si Liam simula ngayon. Julian, halika rito. Eto, bibigyan kita. Huwag kang magalit. Ayan, ganyan dapat, Liam. Mula ngayon, maaari kang magmaneho ng alinman sa mga supercar ng pamilya. Sana magkasundo kayong magkakapatid para mapanatag si nanay. Nanay, masaya tayo ngayon, kaya mag-toast tayo. Cheers. Ito ang bahay natin. Bakit mo kami pinalalabas? Uy, mag-isip ka naman. Buksan mo ang pinto. Ang Hermes ko at Chanel. Hindi ko man lang nakuha. Lumabas kayo, ngayon din, o magsisisi kayo. Sige, aalis na kami. Nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Wala na tayong bahay. Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Ang iba, pag-usapan na lang natin mamaya. Ang baho ng mold sa kwartong ito. Tiis lang, dahil sa konti lang ang pera natin, ito na ang pinakamaganda na kaya natin. Paano tayo kakain? Bumili tayo ng instant noodles at tinapay para makatipid. Lily, bata ka pa. Maghanap ka ng trabaho bukas. Hindi ako magiging alipin ng sahod. Nakakapagod at nakakahiya. Hindi ko kaya. Matanda na ako. Wala nang tatanggap sa akin. Kailangan mong magtrabaho. O magugutom tayo. Nanay, pwede tayong humingi ng pera kay Liam Cole. Siya ang panganay na anak ng pamilya Vance. Napakayaman niya. Sige,
Puntahan natin siya bukas para humingi ng pera. Liam, ako at ang kapatid mong babae ay pinalayas sa villa ng iyong tunay na nanay. Ngayon, $200 na lang ang natitira sa amin. Nasa dulo na kami ng lubid. Pwede mo ba kaming pahiramin ng pera? Ang tapang mong lumapit sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, sana nakasama ko na ang tunay kong nanay. Liam, tayo ay pamilya ng mahigit 20 taon. Mahigit 20 taon na kitang tinatawag na Liam. Hindi mo kami pwedeng iwanan na lang. Liam, pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Kahit hindi ako makakuha ng buong kredito, nag-ambag naman ako. Tinuring mo lang akong parang perahan. Pagsisikap. Anong pagsisikap? Wala akong ibibigay sa inyo kahit isang sentimo. Umalis kayo dito. Wala kang ibibigay sa amin ha? Pupuntahan kita araw-araw. Pupuntahan ko ang kumpanya mo at manggugulo araw-araw. Tingnan natin kung kakayanin mo yan. Eto, kunin mo ang pera. At huwag na kayong bumalik sa akin. Ganyan dapat. Nanay, halos hindi sapat ang perang ito. Kahit kumain ng kaunting masarap, ubos agad. Hindi ring sapat para lumipat sa inuupahan. Kailangan nating kumuha pa mula kay Liam Cole. Noong huli humingi ako ng pera sa kanya, nagbigay siya ng atubili. Mas mabuting humingi ng isang malaking halaga ngayon. Nanay, ang pamilya Vance ay sobrang mayaman. Hindi sila nagkukulang ng pera. Bakit hindi natin gawin ito? Liam, Ikaw na naman. Liam, kung handa kang magbigay sa amin ng $5 milyong, hindi na kami manggagambala sa iyo. Managinip ka. Sige, huwag mo kaming sisihin kung magiging walang awa kami. Ikaw. Victoria, nasa amin si Liam. Magdala ng $5 milyong para sa pantubos. Pumunta ka mag-isa. Huwag tumawag ng pulis. Martha, ano ang ginawa mo kay Liam? May tao. Ginang Vance. Maghanda ng $5 milyong na cash para sa akin. Ay, bilisan mo. Opo. Nanay, bakit bigla kang nangangailangan ng maraming pera? Para saan? May problema ba? Si Martha at si Lily dinukot si Liam. Sinabihan nila akong pumunta mag-isa at magdala ng $5 milyong para tubusin siya. Ang dalawang iyon ay baliw na talaga sila. Una, humihingi sila ng pera. Ngayon naman, kidnapping at pangingikil. Para bang gusto nilang mamatay. Nanay, ilang araw ang nakalipas. Nakita sila ni tagapamahala Carter na humihingi ng pera kay Liam sa may pintuan ng kumpanya. Wala na silang ibang paraan. Ang mga daga na nasulok ay kakagat. Ginang Vance. Handa na ang pera. Mabuti. Chloe, dadalhin ko ang pera para mailigtas siya. Tawagan mo agad ang pulis. Ipaset up mo sila malapit sa tagpuan at mag-abang para suportahan ako. Nanay, mag-ingat ka. Huwag nang direktang harapin sila. Huwag kang mag-alala sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Anong gusto mo? Pakawalan mo ako. Huwag kang gumalaw. Liam, sa totoo lang ayaw ko namang umabot sa ganito. Kung tutuusin, mahigit 20 taon tayo naging mag-ina. Pero pinili mong maging walang utang na loob at iwan kami ni Lily. Ito ang nararapat sa'yo. Hindi ko akalain na para sa pera, mamumulot ka pala at gagawa ng ganito. Baliw ka na. Kasalanan ng tunay mong ina ang panggigipit sa amin. Inagaw niya lahat. Wala na kaming makain o mainom. Kaya kailangan ka naming pagsamsaman. Kaya ito pala ang tunay mong kulay. Ngayon mo lang nalaman? Hindi ba't huli na? Pero huwag kang mag-alala. Basta't maglabas ng pera ang nanay mo. Hindi ka namin sasaktan. Huwag mo na lang isipin yan. Wala kayong makukuhang kahit piso sa pamilya Vance. Patay kayo! Tigil. Pakawalan mo ang anak ko. Hinihingi mo yan. Tigil. Pakawalan mo ang anak ko. Huwag kang lalapit. Itapon mo ang pera dito. O, papatayin ko siya ngayon din. Nanay, bakit ka nag-isa? Masyadong mapanganib. Umalis ka dito. Tumahimik ka. Liam, huwag kang matakot. Tiyak na si nanay ilalabas ka ng ligtas ngayon. Nasa akin ang pera. Eksaktong $5 milyong. Basta't palayain mo siya, sa iyo na lahat. Tama na. Itapon mo ang safe dito. Ibinigay ko sa iyo ang pera. Pakawalan mo si Liam. Victoria, tinuturing mo ba kaming tanga? Sa tingin mo ba sasapat ang konting pera na ito para sa amin? Eksakto! Gusto namin ng Vanguard Consortium. 40% ng mga bahagi nito at ang walang limitasyong black card. Ibigay mo sa amin ang mga ito at pakakawalan namin siya. Kung hindi, mamamatay siya ngayon. Nanay, huwag kang pumayag sa kanila. Mga walang kabusugan yan. Victoria, akala mo ba magkasintahan tayo? Akala mo ba sapat na itong maliit na pera para palayasin kami? Gusto namin ang shares ng Vanguard Consortium, 40% at ang walang limitasyong black card. Ibigay mo sa amin ang mga ito at pakakawalan namin siya. Kung hindi,
Ngayon na ang huling araw niya. Nanay, huwag kang pumayag sa kanila. Walang katapusan ang hini nila. Wala kang karapatang magsalita. Liam, mas mabuting tumahimik ka o itong kutsilyo ay magpapadugo sa iyo. Victoria, pumapayag ka ba o hindi? Ang buhay ba ng anak mo hindi man lang katumbas ng mga ito? Noong una, pumunta ka dala ang shares at black card para muling makasama si Liam. Kung alam ko lang ang pagkatao mo ng mas maaga, ang mga iyon sa akin na sana, noong una pa. Sige, pumapayag ako sa mga kondisyon mo. Tatawag ako ngayon para ipadala ang mga dokumento ng paglilipat ng shares at ang black card. Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Liam, napakahalaga ng buhay mo. Ang tunay mong nanay, para iligtas ka. Hindi man lang nagdalawang isip at pumayag agad. Lily, kapag nakuha na natin ang shares at black card, aalis na tayo agad ng bansa, okay? Sirena ng pulis. Tumawag ka ng pulis? Lily, tara na, bilisan mo. Wala na tayong oras. Darating na ang mga pulis anumang oras. Tumawag ka talaga ng pulis, Victoria? Sige, papatayin ko muna siya. Huwag. Babaeng ito, Nanay, Tigil! Ibaba ang armas! Kamay sa ulo! Dapa! manatili ka sa akin, nanay. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Magiging maayos ka. Nanay, okay ka lang? Tumawag ng ambulansya. Bilisan mo. Wag na. Nawalan ng maraming dugo si Victoria. Tapos na siya. Kung may mangyari sa nanay ko, isasama kita sa impyerno. Kasama siya. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi masasaksak si nanay para iligtas ako. Wala akong silbi. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong nanay. Liam, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan. Yung mag-ina, sobrang sama nila. Ginawa kang parang perahan at pinalaki ka ng mahigit 20 taon. May iba pa ba silang hindi gagawin para sa pera? Pero sobrang dami ng nawalang dugo ni nanay. Nag-aalala ako kay Liam. Tama si Chloe. Naniniwala ako kay nanay. Ang mabubuting tao ay pinagpapala. Magiging maayos siya. Doktor, kamusta si nanay? Ayos lang ba siya? Doktor, kamusta ang operasyon? Huwag mag-alala. Wala na siya sa panganib. Hindi gaanong malalim ang sugat. Tinahin na ito. Kailangan lang niyang magpahinga at gumaling. Buti naman, salamat doktor. Andito kayong lahat. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Nanay, pinag-alala mo kami. Ano ang pakiramdam mo? May hindi ka komportable? Nanay, huwag kang gumawa ng ganun ulit. Kung may nangyari sa iyo, ano ang gagawin namin? Hindi ito seryoso. Pauuwiin na ako sa ilang araw. Nanay, pasensya na. Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo ito mararanasan at nasaktan ng labis, pinagsisisihan ko talaga. Hindi ko agad nakita ang tunay nilang pagkatao. Mahal, hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin, sina Martha at Lily ang may kasalanan dahil sa kanilang kasamaan at kasakiman. Chloe, ano ang tungkol sa mag-inang iyon? Nanay, sila ay kinasuhan ng pagdukot at pananakit at nasa ilalim ng investigasyon. Matibay ang ebidensya, tiyak na mabubulok sila sa kulungan. Hindi na sila mananakit ng iba. Mabuti. Nanay, dahan-dahan, ingat sa mga hakbang. Liam, sinabi ng doktor na makakauwi na ako ngayon. Hindi mo kailangang kabahan. Kaya kong maglakad mag-isa. Okay lang, tulungan kita. Mas matatag to. Nanay, uminom ka ng tubig. Nanay, tumahimik ka. Hayaan mong kuskusin ang mga binti mo. Nakatutulong ito sa sirkulasyon ng dugo. Para mas mabilis kang gumaling. Liam, tumigil ka sa kakaalala. Magpahinga ka. Matagal mo na akong inaalagaan. Naghirap ka rin. Nanay, dapat ko talagang gawin to. Dati ikaw ang nag-aalala sa akin. Tinitiis mo ang pagiging bata ko. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Babawi ako sa iyo. Liam, ikaw ngayon ay mas dedikado kaysa sa akin at kay Julian. Si nanay ay sobrang nasisira dahil sa iyo. Tama, Liam. Binabawi mo ang mahigit 20 taon ng pagiging mabuting anak ng sabay-sabay. Oo, babawi. Lahat. Nanay, Chloe, gusto mo ba akong makita? Halika, Liam, maupo ka. Liam, narito ang dokumento ng paglilipat ng bahagi para sa 40% ng Vanguard Consortium. At itong unlimited black card. Formal ko na itong ibinibigay sa iyo ngayon. Nanay, hindi ko ito matatanggap. Inaalagaan kita dahil sa tunay na pagmamahal, hindi para sa mga bagay na ito. Liam, masyado kang nag-iisip. Ibinibigay ko ito sa iyo hindi dahil sa ibang dahilan, kundi dahil ikaw ay ang panganay na anak ng pamilya Vance.
Ito ang nararapat para sa iyo. Pirmahan mo na lang. Oh, Liam, ito ay sa iyo. Huwag kang tumanggi. Salamat, nanay. Liam, dumating na ang supercar na in-order ko para sa'yo. Narito ang mga susi. Isasama kita mamaya. Toby, mamaya isasama ka ni Tito Liam sa biyahe. Okay lang? Yay! Sasakay ako sa kotse ni Tito Liam. Toby, kunin mo ang bagong camera na binili mo. Okay. Nanay, andito na lahat ngayon. Magkuha tayo ng litrato ng pamilya. Okay. Lahat tumingin sa kamera at ngumiti. 3, 2, 1. Cheese!